Okay mga kaibigan, kahapon nga po ay naaresto na po si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Bago po siya maaresto kahapon, through the year, simula po actually last year no, nung binakbakan siya ni Boss MG, marami po sa comment no, sana ikaw na ang maging instrumento para makamit ng mga OFW mga kaibigan ang kanila pong hustisya dahil po sila po ay naloko di umano at nascam itong pong tao na ito. Ngayon po ang katanungan po ay ganito, bakit po nung naaresto siya kahapon, prenisinta po ng CIDG sa press, sasabihin po ng mga ilang nagko-comment, overkill naman yata. Bakit unjust vexation lamang ay prenisinta pa sa media? Nakakaawa, ika. At naniniwala po dun sa litanya ni Norman Mangusin nung siya po'y prenisinta doon. Una po sa lahat, meron po ba talagang legal team si Norman Mangusin na nagpapayo sa kanya? Because the more you talk, the more you will have yourself be incriminated more. 'Di ba? Disin sana kung meron talaga siyang abogado, wag ka nang magsalita, 'di ba? To avoid self-incrimination. Wag ka nang mas pumalag pa, wag ka nang masyado pang maraming sabihin. Wag mo nang maliitin yung kasong unjust vexation at sasabihin mo unjust vexation lang kasi baka hanapan ka pa ng iba. Pero parang walang nagpapayo kay Norman Mangusin eh. Actually, kaya po siya naaresto agad. Hindi po niya initinan yung kanyang third hearing. Pagkatapos po, nag-live pa siya. And yun po ang naging dahilan kung bakit po nalaman ng mga operatiba ng CIDG and etc. Kung nasaan po siya, doon po siya Sheraton Hotel. Okay? So mga kaibigan, bakit po may mga nagsasabi ngayon, overkill naman, kawawa naman, dapat unjust vexation lang naman, tapos present pa sa media. Guys, hindi naman lahat ng may kasong unjust vexation mga kaibigan, kagaya po niya na ang pangalan tatlo-tatlo. Ang birth certificate, magkaiba siyang birth certificate sa pangalang Norman Mangusin, sa pangalang Francis Leo Marcos. Mayroon siyang passport sa pangalang Norman Mangusin, sa pangalang Francis Leo Marcos. Ba't nagkaganon? Hindi po yan legal sa ating bansa. Di ho ba? Kukwestiyonin pa ho ngayon ang DFA, ang PSA, bakit ho naka-obtain si Norman Mangusin ng magkahiwalay na dokumento sa magkahiwalay na pangalan. O, di ba ho? Ngayon, ito pa po. Norman Mangusin is just out on bail sa kanya pong kaso di umano ng ito pong human trafficking. Ito naman, ikaw naman Norman, out on bail ka pala, di sana you keep you keep it low. Low-key lang dapat. 'Di ba? Hindi yung kung sino-sinong hinamon mo, yung mga ASEC, yung mga opisyal ng gobyerno, hinahamon mo. Si former Senator Boss Manny, sinabihan mo may utang sa iyo 2 billion. Ano ka ba naman? Out on bail ka na lang. Gumagawa ka pa ng mga bago mong ikapoproblema. Lahat ng problema mo ngayon, Norman Mangusin, galing sa bibig mo. 'Di ba? Kung talagang nakalaya ka na, 2 years ka pa lang nakulong eh. Tapos out on bail ka lang, disin sana, pinahalagahan mo yung pansamantala mong kalayaan, hindi ka na dumagdag pa ng kung ano-ano pa. 'Di ba? Tapos kung sino-sinong hinahamon mo. Tapos yung mga dati mong tao, bumaliktad na sa'yo. Kahit yung mga scholar mo, anong sabi? Nakasama namin kapon yung mga scholar mo, yung 2 taga-norte. Anong sabi? Wala ni isa sa sinabi mo. Ang ginawa mo naman, sinasabi mo, fully paid. Fully paid. Binayaran mo ka lang tuition, hindi naman pala totoo. 'Di ba? Kaya po ganon mga kaibigan. Tayo po kasi mga Pilipino, parang meron tayong, 'di ba, teleserye syndrome na binibigyan natin ng simpatya at kinakaawaan natin yung mga kawawa na. Hindi po natin tanungin ang ating sarili, bakit po nalagay sa ganitong sitwasyon si Norman Mangusin? Hinamon niya po lahat. Kahit po si Boss Manny, binastos niya po. 'Di ba? Lahat po, si Amy Marcos daw may utang sa kanya, si First Lady Imelda Marcos may utang daw sa kanya. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, sana po bago po natin sabihin, mas pasalamat pa nga tayo may MG na tumindig para sa kanya because no one is taking this guy seriously. 'Di ba? Hindi na lang nila pinapatulan. Pero anong naging resulta? Mas lalo hong grumabi ang tao na 'yan. Kaya instead of, 'di ba, magbigay tayo ng simpatya dito, i-appreciate na lang natin yung mga opisyal ng gobyerno, itong si Boss MG, na tumindig po para lagyan na ng tuldok ito pong ginagawa ng taong ito. Ano pong inyong opinion dyan? Ako po, Silver Voice TV. Magandang araw.